Okay, nagbabalik tayo sa poll. Nabanggit natin kanina mga kaibigan, pag-uusapan natin itong issue ng mga political dynasties. At makakasama natin ngayon, isang congressman po na parating nagpa-file ng mga panukalang batas kontra sa political dynasties. Pero hindi siya nakakalusot. Ewan ko kung ngayon makakalusot na yung kanyang mga panukala. Si Congressman Edgar Erice of Caloocan. Good morning po, Congressman Egay. Hi, good morning po, Jarius. Good morning sa mga nakikinig sa inyong program. Thank you very much for your time. Sir, Ay, wala pakipaliwanag po po. naman. Salamat din. Sir, pakipaliwanag po. Ayan, talaga alam na alam ng mga tao kung ano ang political dynasties. Pero paliwanag niyo po sana, ano po itong proposal niyo mismo? Hanggang saan po? Kasi yun ang parati pinagtatalunan eh. Hanggang Opo. anong degree of relationship, tsaka kung anong mga posisyon ang mako-cover. Ano po, Opo. na national and local. Pakikwento po sa amin yung laman ng panukala niyo. Alam niyo po, itong panukala ko na to ay panlimang termino ko na kasi. Panlimang ulit ko nang sinasampa sa mababang kapulungan. Spanning over 20 years. Na pakikipaglaban. At nung una po, yung sinampa ko talaga yung mahigpit. One, per family, tapos second degree consanguinity. Pero nung 2015 po, kauna-unahan na ipasa ito sa committee level. At nakipagkompromiso po ako sa mga kasamahan ko dahil alam niyo naman, 70% ng members ng House of Representatives ay miyembro ng political dynasty. So pumayag po ako na dalawa, one for national constituency at one for local constituency at second degree of ang affinity at consanguinity. At ito po yung nakapasa noong 2015 at ito po yung sinusulong ko na lagi dahil it's a product of principled advocacy and at the same time may kaunti pong kompromiso para mabawasan itong political dynasties. Kompromiso dun sa 70% na political dynasts. Opo. Bali, dumami na po ngayon. 85% na po ngayon ang political dynasts. Ngayon po, mas dumadami at mas tumataba. Mas tumataba. Kung makakapasa itong aking panukala, sigurado po, mawawala na yung mga matatabang political dynasties. At yan po yung pinakamalaking problema ng ating bansa ngayon. Yan po yung, sa tingin ko, yan yung pinaka-ugat ng korupsyon sa yung masyadong matabang mga political dynasties, nawawala ng check and balance, naghihirap yung kanilang communities dahil hindi na po nagkakaroon ng pagkakataon yung mga magagaling na miyembro ng kanilang komunidad. Pakipaliwanag po kung ano yung matatabang dynasties. Mga fat or even obese dynasties. Yung fat dynasties po, ang ibig sabihin, wala na pong check and balance. Meron sila sa national level na ilan, at sa local. Meron nga po dyan, governor, vice governor, kanila, mag-asawa. Yung mayor ay anak nila. Yung mga representatives, mga anak din nila o kaya kapatid nila. Kaya po ang nangyayari, talagang yung pong check and balance, wala na po yan. Nagagawa nila yung mga bagay na wala na pong nakakapuna. At ang pamamaraan nila ng pananatili sa kapangyarihan na yung paggamit ng salapi ng gobyerno, hindi po para sa mga mahalaga na makapagpapaangat ng probinsya nila, kundi patronage. Yung pong pagbibigay ng mga ayuda. Ayan po. Hindi po ba nasakop pa yan ng dapat automatically sakop yan ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act na yung mag-asawa o magulang at anak ay nag-ookupa ng say governor at vice governor kasi yung governor ang pinaka sa mayor or vice mayor kasi sa isang lokalidad, sa isang probinsya, ang governor po ang pinaka-executive, chief executive. At ang vice governor ang pinaka-head naman nung konseho nung gumagawa ng kanilang budget, provincial board, or in the case of cities, yung city council or municipal council, ganun po sa munisipalidad. Yung alam niyo, may batas tayo sa civil service, yung nepotism. Pero yan po ay hindi sumasaklaw
sa mga elected positions. Wala po tayong batas na sumasaklaw sa elected positions. Kaya nga nangyayari, talagang nakakatakbo po yung mag-asawa, magkapamilya, kontrolado nila yung buong probinsya, yung buong community. Kaya nga po yan po yung wisdom noong 1987 Constitution. Yung Article 2, Section 26 na sinasabi na dapat magpasa talaga ang Kongreso ng hindi po ito optional, ito po yung mandatory sa Kongreso para magpasa ng isang batas na talagang magtatakda ng limits ng political dynasty. At may parameters din po. Ang sabi ng mga framers ng Constitution, sabi po nila, una, dapat yung ipapasang batas ay makakapag-prevent ng monopoly of power. At pangalawa po, kinakailangan ay magbibigay ng equal opportunity for public service. At pangatlo po, dapat kahit na ganoon, hindi naman po magiging arbitrary at hindi makatarungan. At yan po yung patayan ng aking isinumite. Sa tingin ko po, yung aking isinumite na version, yan yung makakapasa sa batayan na yan. So ang proposal nyo nga, isang national, ang isang pamilya ay dapat limitado sa isang national position na halal at isang local position. Ngayon, dalawang senador. Meron pang congressman. Meron pang congressman. So, national considered po kasi. National legislature, dalawang senador, may congressman pa, tapos may local pa na governor, may vice governor, may konsehal, may mayor. Kaya po, yan yung nangyayari, talagang monopolize na yung power. Maaaring mangyari na may president, tapos may anak na congressman or senador, or in this case ngayon, ang presidente may kapatid na senador, Presidente Marcos, kapatid niya, senador, at may anak na congressman. Anak na congressman, ganun po. Ang vice president may kapatid naman na congressman din. May kapatid na congressman, may mayroong kapatid na mayor. Tapos may anak yung congressman, may anak na congressman. Ganun po. So ang panukala niyo po, isa lang dapat. So ano po yung national? Isa lang sa national at isa sa local. Ano po yung national, sir? Ang national po in the strictest sense, siyempre po yung presidente, vice president, senador at yung pong congressman sapagkat siya ay kinakatawan ng probinsya sa national legislature. Yan po yung At in local naman, yung governor, vice governor, mayor, board member, konsehal, barangay captain. Yung pong SK po, kasi yung SK po, mayroon na po nakapasang batas yan. May anti-political dynasty provision na yan. Ako rin po ang may akda niyan. At sa katunayan po, yung counterpart sa Senate, ang may akda niya si Presidente Marcos. Yan po umiiral na sa Sangguniang Kabataan. Na hindi pwedeng kumandidato sa Sangguniang Kabataan kung may kamag-anak na nakapwesto na. O kaya yung mga tatay, mga mayor, mga tatay nila, hindi na pwede, kapatid nila, hindi na pwede. Kaya po nagkaroon ngayon, makikita natin ngayon na liberalize, dati po mga SK chairman, anak ng kapitan, anak ng mayor, yung mga nagiging presidente sa federation, ngayon po bawal ngayon. Kaya mas marami pong kabataan yung nagkaroon po ng opportunity for public service. Kaya yung sinasabi nyo, pati mga district, mga congressmen na hinahalal sa distrito, tinuturing pa rin na national position yan dahil nasa isang national congress sila or legislature. Ang kanilang pangunahing trabaho ay gumawa ng mga batas pang bansa. Okay. Tapos yung mga lokal, from governor down, Opo. Ngayon, yung sinasabi niyo pong hanggang second degree of consanguinity or affinity. Second degree sa dugo at sa kasal. Opo. Paano po ba ang second degree? First and second degree. Ang second degree Pakidefine po lang po. ay yung lolo, yung tatay, yung apo, yung kapatid, at yung mga asawa nila. Ang sakop. Kasi ang first degree po kasi ang sinasabi, ang first degree ay asawa, tapos magulang at anak. Ito Yun po po yung first kasama degree. yung kapatid.
kasama yung kapatid. Sa kasama second degree, Opo, yan po yung definition niyan. Lolo, lola, apo. yung asawa ng apo, kapatid, asawa Opo. ng kapatid. Yan po. Hindi po kasama ang pinsan. Hindi po kasama ang Pinsan. pinsan. Yung tiya at saka tiyo Hindi po at kasama. asawa nun. Ano Hindi po po? kasama. Hindi po kasama. Hindi na po kasama. Oh, kaya dahil- ang second degree lang po kasi ano po ang ano niyan? Ano po ang logic niyan? Kasi po pagka ginawa natin 'yan magiging arbitrary at palagay ko po mahirap ang enforceability. Halimbawa po, ang katwiran ko kasi, halimbawa, tatay, nanay, lolo, lola, mga anak, kapatid, pagka may tumakbo na higit sa isa, sa isang national position o sa isang local position, automatic disqualified sila lahat. Kasi po, ang katwiran ko, kung yung buong pamilya mo na immediate household mo, hindi mo kaya na pamunuan, at kayo ay magkakagulo pa, pag-aawayan nyo pa, at kung hindi mo kayang pamunuan, di wala kayong karapatan na mamuno ng bayan. Madali lang yun. So, pag may dalawa nag-file ng mag-asawa, magnanay, maglolo, magkapatid, automatic disqualified kayo pareho. So, kailangan mag-usap-usap kayo, household nyo, mag-usap-usap kayo, isa lang. Ang pwede sa national, isa lang ang pwede sa local. Kapag hindi kayo nagkasundo, hindi na kayo pwede lahat. Di mapipilitan. Pero yung pinsan po, mahirap yon. Bakit? Kasi po, ibang pamilya na actually yun, ibang household. Pangalawa po, hindi na kontrolado talaga. Halimbawa po, magpipinsan, 10 yung komandidato. 10 yung komandidato na magpipinsan. Pagka dinisqualify mo sila lahat, arbitrary na yan. Kung may papayagan ka namang isa o dalawa, sino? Paano i-qualify ng Commission on Elections yun? So kailangan po talaga na hindi yung enforceability nun talagang imposible na, lalo na sa barangay. Sa barangay po, magkakamag-anak di ba? Baka hindi na talaga may enforce yun. Kaya po, talagang hindi po may enforce. Yan yung logic. Yan yung logic ng aking panukalambatan. Kaya second degree Magbibigay nga rin, ako supporter ron kasi bigyan ko po ng ehemplo. Halimbawa, ako ay kandidato sa isang lokal, Tapos, meron akong yung pinsan ng misis ko ay kwenta cousin-in-law ko. Opo. Yung asawa nun, nung pinsan ng misis ko, lumalabas, cousin-in-law ko na rin by affinity. Opo. Kaya, so, hindi ko mapipigilan na rin yun. Saka ang hirap nun, paano i-trace mo yung trace pa ng COMELEC, yung relationship talaga. Baka tapos na eleksyon, hindi pa tapos yung pag-aaway tungkol dyan sa issue na yan. Kaya po, napaka-imposible ng fourth of consanguinity and affinity. Pero yung pong tiya, halimbawa. Yung tiya po kasi, halimbawa, kapatid ng tatay ko, kapatid ng nanay ko. Pinsan na yun eh. Pinsan na yun actually nung So, hindi, third degree po yun, pero hindi ko third na po degree. sinama. Ayaw nyo na sagupin yun. Hindi na po sinakop po yun. Dahil ibang ang lalo na kung mga asawa nila. Dahil kung may pamilya na sila, may ibang household na po sila. Household ang pinag-uusapan. Okay. Paano po yung kapatid sa labas? Yung half sibling? Yan po yung pagdidebatihan. Yan, may mga question po dyan, may mga nagtatanong sa akin, dahil paano kung kapatid ko sa labas, siyempre, kung karamihan dyan sa mga dalawa pamilya, nag-aaway. Nag-aaway. So yan po yung pagdidebatihan pa sa pagdidebatihan pa po sa pagdidebatihan yan. Pero sa panukala nyo, sakop po yan. Yung mga half-siblings. Kasi po kung kapatid, talagang sakop yan. Di ba? Pero kung halimbawa, yung nanay, hindi niya naman anak, anak ng asawa niya, wala silang relasyon. Kung ito ay anak ng ibang babae. Di ba? So yun yung mga talagang medyo titingnan natin na kailangan talagang madetalye
Opo. Marami talagang lalabas Oo. na mga na, Oho, yung mga salasalabat na ganyan. Oo, salabat na Oo. issue pagdating po. Oo. At yan po Maganda po yung pagdidibatigan. ehemplo nyo. Yung isang misis na senadora, tapos Oo. merong anak pala yung mister niya, nagkakandidato ng senador, hindi naman yung kadugo yun. Hindi ako mag-asa. Hindi ako mag-asa. Yan po. Oo. Tama po Eh, yun. mapupunta na tayo sa ano, paano yung mga kabit naman? Ayun na nga po. Yan pa. May Isa, isang yung kabit. May isang Kaya nga senador sabi nung na may mga kabit, kumandidato rin. Paano po yun? nagbibiruan kami sa Kongreso. Sabi nga, hindi magkakabit na lang ako para makandidato yung kabit ko. Hindi ko naman kaano-ano. Oo, oo. So talaga May yan po enganyong yung kumabit mga, ngayon yung ano. yung mga common Yung law. Dynas. Mga common law white ang tawag doon. May mga common law white din, yung mga hindi kasal, di ba? So yan. Opo. So, Yan. isinasakop nyo na rin ito. Kasi mahusay ang Pilipino o mahilig sa mga ganyan eh. Kaysa prangkisa lang ng sasakyan eh. Prangkisa po ng taxi o ng bus. Ikinakabit eh. Dapat May kabit, di ba? Yung kabit system. Na, halimbawa, may isang bus ako, ikakabit ko dun sa bus company ng kaibigan ko. Yung ganun eh. Yung, Opo. Yung mga So, palusot, sa- nga. Palusot. Oo. Alam niyo po, paano ito po ay yan? makapagpapalakas din to ng pamilya. Bakit kanyo? Oo. Kasi po yung Oo. pamilya is yung basic na component ng ating lipunan. Ang problema dahil nga sa politika, kung minsan magkakapatid, nagpapatayan, minsan may mga nagmumura nga, maglolo, magkapatid, ama, di ba? Talagang nawawasak yung pamilya dahil lamang sa politika. Kung maipapasa natin to, may iiwasan na yon. Talagang kinakailangan nilang magkasundo-sundo, kundi pare-pareho silang walang mapapala. Kasi meron din namang mga probinsya bago nagiging humihiwalay doon sa dating probinsya para makontrol naman ng isang pamilya yung bagong probinsya na dati nilang distrito. So, Opo, may kontrol ganyan din. nila naman yun. May Oo. ganyan po. Pero So, kung mababawalan natin yung Pat dynasties, maiiwasan na yan dahil yung mga gerrymandering na tinatawag natin, maiiwasan yung gerrymandering dahil hihina na po yung political monopoly sa bawat probinsya. okay. Yan, masusolusyon. Ngayon, meron pong parusa sa panukala ninyo? Ano po ang parusa? Hindi po, ang parusa sa akin, Disqualified na po automatically lahat kung sa kandidatong cancellation of presidente. their certificate of candidacy. Ang ginawa ko po namin kasi nag-solusyon ako para sa enforcement nitong panukalang batas na ito ay gumawa ng parang matrix ang Commission on Election dahil napakahalaga po yung enforcement factor nito. Kaya sinabi ko po sa kanila, gumawa na kayo ng inyong opinion para sa aming technical working group ay makonsider namin yung inyong position pagdating po sa enforcement nito. So, malaking bagay po yung magiging, sabi naman po ni Commissioner Garcia na in our next committee hearing sa February 10, magpapadala na po sila ng kanilang matrix para mapag-aralang mabuti. Pero yun lang po ang parusa na pinapanukala ninyo, yung automatic disqualification. Halimbawa, sa party list, magkapatid, kumandidato, parehong party list sila, iisang partido o miski magkaibang partido, Hindi na pwede automatically po, disqualified cancelled sila. na Ano po? Cancelled na po. Kaya wala naman pong hindi ko lang po alam kung may sasuggest. Pero kung cancelled na po, hindi na sila makakatakbo. Yun lang po importante naman. Yun ang importante para sa akin. Hindi Ang makatakbo. kanselado po ron, halimbawa, kasi madali pong gawin yon sa isang distrito lang. Halimbawa, district congressman, pareho, magkapatid sila, tapos kumandidato sa magkabilang distrito po ng probinsya nila. Bawal yun. Bawal yun, okay. Ang parusa ron, disqualified sila pareho. Opo. Pero paano pag party list? Ano po? May hanggang Ay, hindi po 10 pwede. nominee na po ang COMELEC ngayon. Dati hanggang 3 nominees lang. Ngayon ginawa nilang 10 ang kinokonsidera na nila. Hindi rin Paano po po yun? pwede. Hindi rin po pwede. Pagka meron po silang mga district representatives o district representatives, Hindi po. senador, hindi na po sila pwede. Hindi na Ibig ko sila sabihin ganito po. Halimbawa, isang party lang, isang partido, party list, ano? Opo. Tapos
magkapatid or magkasawa. Ay, hindi po pwede po yun. Sa nomination pa Disqualified lang. po ba? Disqualified Nomination po pa ba lang, yung hindi partido natatanggapin. mismo o yung nominees lang? Hindi po, hindi na, pag kami dalawa, hindi natatanggapin yung nomination. Sa COMELEC pa lang, hindi Hindi. natatanggapin. Yung party mismo ang Halimbawa disqualified po, o bigyan na yung natin ng nominee, sir? halimbawa po, merong magkapatid na nag-file na halimbawa isang partido, halimbawa party, tapos magkakapatid sila. Hindi na po tatanggapin yung nomination nila, wala na, hindi na po tatanggapin. Nomination nila sa party. Pero Opo. yung party po hindi madi-disqualify. Hindi po. Hindi po, yung partido Pero, hindi kasi po madi-disqualify. may- Yun lang pong nominees. Palagay ko naman po, I see. illogical naman silang mag-submit na alam naman nilang bawal, hindi matatanggap, magsasubmit pa sila na magkapatid. Kung may rules na po, hindi illogical na silang mag-submit. So, palagay ko po, ano na yan, sapat na yon na prevention yung kahit po sila may kapatid na regular district congressman o may kapatid silang senador, may kapatid silang vice president o may kapatid silang presidente, hindi na po pwede yun. Pero nagpapalusot po ng ganun eh. Parang yung isang pong kumandidatong party list, misis po ng isang COA commissioner. Ano po? Opo. Ang linaw-linaw sa Ayan konstitusyon po yung na hindi pwede. yan po Ang yung ganun, pag-uusapan namin kasi po meron pang isang panukala na to include all cabinet, mga commissioners, ganyan. Yung hindi elected position, may panukala na dapat kasama yon. So yan po Opo. isa sa mga issue na tatalakayin ng committee. So bukod pa po yan na panukalang Bukod pa batas. po yun. Yung mga Halimbawa, elected. anak- Hindi po. Anak Kasama po dito. ng isang... kasama na rin dito. Yan po yung may panukalang ganyan na isama na. Dahil meron po, Aha. kasi po there are 22 anti-political dynasty bills na na-file po. Opo. So i-consolidate po lahat yun at pag-iisahin Aha. lahat yun. Kaya po iba-iba Aha. talaga yung mga may 4th degree, may 3rd degree, merong 4, merong ang isang 10 pwede. So sabi ko hindi na kaya unconstitutional na yan, 10. So yan po yung mga yan po ay pag-uusapan namin at pagdidibatihan sa committee. So isasakop nyo, halimbawa, esposo or esposa or anak or magulang ng isang cabinet member. Yun po, Ibabawal yun ang nyo na rin panukala. po na Yun ang kumandidato for any position. Opo. Local or Tama. national, ganun po. At Opo. lalo na kung Opo. COMELEC commissioners or chairman. Tapos Opo. may anak, asawa, magulang or Tama po kapatid yan. na kakandidato para papaboran sa kagad yun eh. Tama po yan. May conflict of interest. May conflict of Oo, interest. oo. Parang yun na nga nangyari doon sa COA commissioner na yung misis ay kumakandidatong party list representative. Opo. Number 1 nominee. Ang linaw-linaw Opo. sa Constitution na sinasabi na ang COA chairman at commissioners ay wala dapat mga direktang kamag-anak Tama po. Tama. na nasa mga Yan ganyang po yung i-resolve namin sa aming committee. At hopefully ay makiisa yung mga miyembro ng Kongreso na talagang limitahan na para maiwasan na yung monopoly of power na siyang nakita niyo naman na yan yung ugat ng korupsyon sa ating bansa. So, yung mga ang nais po ay hanggang 4th degree of consanguinity. Ano po? So, ibig sabihin sa 3rd degree kasama yung mga tiyo, tiya. Tapos hanggang 4th degree, mga pinsang buo. Siyempre, out na talaga yung pinsang pangalawa, pinsang pangatlo. Pero sa 4th degree lang. Pero ano po, sila po ba nakukumbinsi ninyo naman na hanggang dito na lang tayo, hanggang 2nd degree na lang para Kaya nga po, tulong-tulong na lang. Ganun po. Kaya po ang ginawa ko ay pinagsubmit ko matrix si Commissioner Garcia upang makita nila na yung kanilang panukala ay hindi parang unenforceable. Kinukumbinsin po sila na pag ginawa natin yan, sa halip na makatulong, yan ay makakagulo doon sa ating panukala. Oo. At Okay. yan po So, ay hindi makakapasa doon sa isang test ng isang makatwiran na anti-political
Dynasty Bill. Kung yan po ay magiging arbitrary dahil kung malayo ng yung pinsan, second cousin, sa fourth degree po, ang alam ko, magulo Hello. po yan. Yeah. Napakagulo na yan. Oh. Ano po ba ang lagay ninyong ng panukala ninyo in comparison to the bill filed jointly by Speaker Faustino D. III and the Majority Leader Sandro Sabi ko po, Marcos? Sabi ko po, it's a hoax. Kasi po, doon sa panukala nila, pinag-aralan mo, kahit 10 pwede sa isang pamilya. Kasi po ang panukala Ang sabi niyo, nila, panukala nila, pwede isa, senador, ang senador, presidente, sa vice, so 1. Tapos isang congressman, district. Tapos governor, isa, di 3 na. Tapos mayor, isa. Ang ibig pong sabihin nun, halimbawa sa isang probinsya, may 7 cities. Sa kanila, pag may 7 cities, pwede lahat na magkakamag-anak yung 7 cities. So 10 na. Tapos barangay captain, 11 na. Okay. Pero, to begin with, hindi makakapasa yun sa it will not be it will be constitutionally infirm to pass that particular proposal. ang barangay elections are supposed to be non-partisan. Yan po may batas na, ano po? Sa Pero barangay. in actuality po, partisan yan. Kasi karamihan na makikita nyo, barangay captain, anak ng gobernador, anak ng pagkatapos ko, sila rin yung nagiging presidente ng lokal na liga ng mga barangay. So nagiging city council member sila, o kaya provincial board member sila, o kaya municipal board member sila. Kaya sa panukala po ninyo, sakop hanggang barangay. Kasi para talaga maging non-partisan. Kung yung yun SK po sakop bakit naman hindi ang barangay? Okay. Ngayon, yung kila Speaker D tsaka Majority Leader Marcos, sakop po ba ang barangay o hindi? Pwede sa kanila, isa. Hanggang isa. Pwedeng isang barangay captain, pwedeng isang mayor, pwedeng isang governor, isang congressman, isang senador. Tapos kung ang binawa lang po nila ay halimbawa po, Cebu. Bigyan ko yung halimbawa, Cebu. There are 7 cities in Cebu. Ibig sabihin po, pwedeng magkakapatid na tatakbo yung 7 munisipyo na yan magkakamag-anak. Ganun na nga po nangyari in recent past. So hindi po pwede yun. Ayan na po ay yan. Yan ay pro-political dynasty. Ang mangyayari po niyan, yung dalawa lang ngayon, pwede naman pala 10, di magsasampu na rin kami. So it promotes political dynasty rather than it prohibits. Ano po ang lagay ng panukala ninyo in comparison sa kanila? May tsansa po ba yung sa inyo? Ang nagsusulong nung kumbaga kakaibang kalaban ninyo na panukala ay speaker mismo at saka majority leader. Opo. Alam nyo, yan po, kaya naman nagkapag-asa sa akin. Kung tutusin, under normal circumstances, hindi papayag yung mga congressman, yung mga senador. Pero si Presidente Marcos po, nag-prioritize yan. At nakadepende po yan kay Pangulong Marcos sapagkat supermajority sila sa Kongreso. At alam niya yung definition ng, kaya nga nagtataka ako, alam niya yung definition ng political dynasty sapagkat kami po yung author ng anti-political dynasty bill law para sa mga sangguniang kabataan. So nasa nasa political will ng presidente at kung hindi niya yan itutuloy, kung papayagan niya yung mga sabotahe diyan, ibig sabihin hindi siya seryoso sa reforma at ginagawa niya lang ito para mapababa yung galit ng mamamayan dahil dito sa mga nangyayaring korupsyon sa kanyang administrasyon. So, panubok na rin po ito, sinasabi niyo. Yung aming Independent People's Commission bill na pinararush namin, natapos namin sa committee ngayon, parang hininto na. So, ibig sabihin, yan yung nasa isang reform agenda niya
na dapat mapasa yung Independent People's Commission, pero ngayon hininto na. So, parang nangyayari, hindi po yata seryoso yung ating Pangulo sa reform agenda niya. Ginagawa niya lang mga pahayag na ito para ika nga ay mapahupa ang galit ng mga mamamayan dahil dito sa flood control na problema. So, yan po. Pero hindi niya po, yung Independent People's Commission, hindi po sinertify ng Presidente as urgent. Prioritize niya po. Prioritize niya. The same thing, pati po itong anti-political dynasty, hindi niya rin po ito sinertify as urgent. Ginawa niya lang priority. Ano po ibig sabihin nun? Anong kaibahan ng certified Ang kaibahan urgent po, tsaka pagka priority? certified, mabilis po yung proseso. Pero pwede na nga pong, halimbawa po, naipasa namin sa second reading at the same day, pwede namin ipasa sa third reading. Pero yung priority, certified wala po. urgent. Ano lang yan, parang tapusin niya yan. Ganun lang. Walang mga Sabi lang na, deadline. gusto ko yan, gusto ko yan, mga ganun. deadline. Oh. Wala po mga deadline. I see. Parang sinasabi lang ng Presidente, gusto ko yan, pero maaaring pakitang tao lang. Maaaring pakitang Ang tao. sinasabi- Lumalabas. I see. Lumalabas po, ang aking batayan, yung sa ICI, gaya po ng ICI, kinaniate niya, tapos nag-resign isa-isa dahil hindi na suportahan, tapos selective yung pagpapatawag ng mga iniimbestigahan. At ngayon, kung magiging independent po doon sa aming panukala, yung panukala namin ngayon, 5 ang miyembro, may kasamang non-government organization, may member ng academe. Ito nga pong 3 na presidential appointee, hindi rin na-control, di ba? Dahil nag-resign yung 2. Ngayon po, Oo, at hindi pinunuan. Opo. It will be truly independent. Baka natatakot sila. Mhm. Okay. As a last question, sir, maiba lang tayo ng paksa. Tungkol dun po sa final na impeachment case against President Bongbong Marcos. Yung pangalawa pong sakdal na inendorso po ng 3 Makabayan Makabayan Bloc Bloc. representatives. Ano po? Ay, sinuportahan niyo po ito, no? Sa botohan sa Committee on Opo, kasi Justice. Sa tingin Ano ko po po, ang may rason at sufficiency. sinuportahan niyo? Kasi po maliwanag naman po doon sa impeachment rules ng House of Representatives na determination lang naman kung may recital of facts, hindi pa naman to yung paglalabas ng ebidensya. Kung yung recital of facts ay pwedeng maging impeachable offense. Maliwanag naman po na may mga question dyan. Who? Si Presidente. What? Anong ginawa niya? Yung betrayal of public trust dahil pinabayaan niya, inexcusable gross negligence, yung 3 budget na sinalaula ng Kongreso, pinirmahan niya yung pag-release ng mga program appropriations. Maliwanag po yun. When 2023, 2024, 2025. So dapat po, hindi pinag-uusapan dito yung ebidensya. Pinag-uusapan dito, pwede ba siya, kung itong totoo, itong mga sinasabi na ito, kung totoo ito, pwede ba siyang maliwanag po, merong pong substance, may sufficient substance to go to the next process of examining the evidences. Pero pinatay na agad. At alam ko po, maraming ebidensya na ihahayag yung Makabayan Bloc. Nakakausap ko sila na kung pinayagan, mapapatunayan nila na meron pong violation ng Pangulo. Pero pinatay na agad. Ganyan din po yung mangyayari kay BP Sara. Dapat, the same principle. The same principle. Kung yung sa determination pa lang ng sufficiency in substance, tinahanap na yung mga ebidensya, baka ganun din ang mangyari. Hindi naman pwede yung what is good for the goose will not be good for the gander. So ang tingin nyo, hindi rin papasa itong panibagong impeachment? Dalawa na po. Hindi ko po, hahabol pa next week. Ayoko naman pong susgahan dahil hindi ko pa po nakikita. Wala po ako ng 19 Congress kaya hindi ko po nabasa talaga yung impeachment complaint. Pero marami po kasing pero doon sa confidential intelligence funds, hindi po ako naniniwala na may kasalanan doon yung Office of the Vice President. Kasi po, Presidente, Vice President, mga mayor, mga governor, mga police, mga military, may intelligence fund.
At hindi po required na ilagay nila yung totoong mga pangalan ng mga binibigyan nila ng intelligence fund sapagkat pinoprotektahan nila yung identity ng mga binibigyan nila. Kung si Mary Grace Piatos nakalagay doon, pagka binuksan nyo yung mga bilyong-bilyong mga naipamahagi ng mga governor, mayor, presidente, military, baka meron pang McDonald's, baka meron pang Jollibee. Kaya po, yun. Pangalawa, sabi nila 11 million a day for 11 days. Alam niyo si Presidente, 4.5 billion yung naubos niya. Ibig sabihin, 125 million. Oo. 4.5 Presidente mismo. Billion na, hindi million na. Billion ang naubos niya in 1 year. Ibig sabihin po noon, 12 million a day. Okay. At yung sinasabi, bakit nagastos ng 11 days, hindi rin po issue yun. Kasi po, nung nirequest yan sa Office of the President, si Presidente na nagbigay, pagkatapos po, binigay sa kanila December instead na ibigay kaagad. Ano po ibig sabihin nun? Regular procedure po, pag kami paparating kang pondo, hinahanda mo na yung mga pagkakagastusin para pag dumating, madali mong mai-disburse dahil may deadline na December 31. So, pagdating po dun sa issue na yun, palagay ko, dapat nila, palagay ko hindi magiging problema, lalo na kung ito ay inaprobahan ng Commission on Audit. At yan po yung How about yung yung sinasabi kasi ang isa sa mga nag-endorse si Congresswoman Laila de Lima, sinasabi niya ang pangunahin dito ay isang kaso na kitang-kita na ng maraming Pilipino. Yung ni-livestream po na pagbabanta sa buhay ng presidente at ng First Lady at ng Speaker of the House. No comment po ako diyan kasi hindi ko pa po nababasa yung buong sabi ko nga yung iba ang sinasabi ko lang po pagdating po sa intelligence funds, sa confidential funds, matagal na po ako sa gobyerno, alam ko po na matagal nangyayari yan sa lahat ng pagdating nga po, pag halimbawa dumadating yung intelligence fund sa mga local governments, nako po, pagka kinabukasan, ubos na yun. Ganun po, ganun kabilis yung paggastos. At yan po, nakalagay sa sealed envelope pinadadala sa Commission on Audit. Yan po yung regular procedure na kung mali, dapat palitan yung procedure. Yun pong naman, isa sa parating inuulit din, yung tungkol doon sa hidden wealth or undisclosed mga deposits po na 2.2 billion pesos na hindi po nakadeclare sa Statement of Assets, Liabilities, and Ayun Net po, Worth. hindi ko po nakikita pa yon. Hindi ko pa rin nakikita kung ano yung ebidensya. Okay. Kailan po naka-schedule ito na talakayin ninyo sa Committee on Justice, sir? Ang gagawin po dyan, kung na-submit na sa speaker, yung speaker po, i-refer yan ilalagay po yan sa order of business. Pagkatapos po, i-refer sa Committee on Rules, at yung Committee on Rules, i-refer yan sa Committee on Justice. At saka pa lang po, masisimulan yung investigation. So that can be next week. So, pero meron pong isang pangalawang mode. Kung pipirma po yung 1/3, diretso na po yan. Diretso na. Okay. Thank you very much po sa oras na binigay ninyo sa amin dito sa Sapol, Congressman Egay. Salamat po. Salamat, Jarius. Thank you. Good luck sa inyong panukalang batas kontra sa political dynasties. Opo. Salamat po. Pinaglalaban natin yan na matagal na para sa bayan. Salamat po. God bless and mabuhay po kayo, sir. God bless po. Once again, that was Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice.